Good morning po. A blessed morning yan po kaya katamongan. There are too many descriptions and adjectives when it comes to God. Marakal tamo po pwedeng sabihan kaya, marakal tamo po pwedeng i-describe when it comes to God. Some might say na God is their Savior, for He saved them when they needed Him. God is a friend that we can tell all of our worries and fears that we can't say to others. He is our healer, for when we were sick, He laid down His healing hands to us. These are just some things that we can call Him. Whether He is your Savior, your friend, or your healer, we are here to give praises in His name, for we will worship the Lord Jesus for who He is. Agkatanda kayo pong talakad para po sabay-sabay tayong purihan ng Ginoo. Presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear a still small voice saying, holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. To hear a still small voice saying, holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are.
Sabi po kong song, in the darkness, we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. Without Him, our life is pitch black. Without Him, we are hopeless. But then because of Him now, we are full of hope. We are now living in a world that is lit by His love and mercy. Elimelech hesitated Jesus to sacrifice his life to the cross. Yet, kayang kapag kasakitan, He still saw you to the other side. Despite being in pain, in a difficult situation, kinonsider na katama pa rin. He paid for our sins. He saved us for being crucified. Inako naman ito. For what He was doing is para kay katam. For us to live in peace, without worries. For He already carried all of our burdens. So to express our thankfulness to the Lord, let's praise Him, for He is our Father, the one and only Son, and the Holy Spirit. Let's give praise to His name, for He is the King of Kings.
Nagkatanda kayo mundo ko at manalangin. Lord, dakal pong salamat kay Aldawan na binigay kaya kami, Lord. Lord, we are thankful po dahil you save us, Lord. We're thankful dahil in the darkness, Lord, ikayo po yung megan silu, Lord. Ikayo po yung may hope kaya kami. Lord, we are very thankful dahil kin times na super magkasakit na kami. Kin times na ay minagyo. Iking meging kayang tabi mi, Lord. Iking meging kayabe mi, Lord. Iking ginabe kung nakaring kami ngayon eh. Lord, pag-pray kayo po in worship ngayon ni Lord na nawa, Lord, in Holy Spirit mo, Lord. Iya in manimuna, Lord, kaya ni Lord. Lord, nawa, Lord, in Holy Spirit mo, Lord, panamdaman de, Lord, ng bawat metong na anak muna at Chukeni. Lord, pray ko po, Lord, na bawat taong kumanda kay Lord, King Worship ni, nawa, Lord, din karelang boses, din balang instrument na tugtog, din balang galaw na iterak, Lord. Nawa, Lord, mamaya lang praise kang kaya kanyang lagyo. For we know, Lord, na ikaw yung hari din ng ekanaga ng hari. Lord, pasalamat ko rin po, Lord, na karang anak mo na tsukya ni Lord, na memeng oras, Lord. Binyeda ing time the Lord na para magkapagpuri king kaya kanyang lagyo. Napin kaya kaming panalangin king lagyo ng Jesus. Amen. Ayan po. Good morning po! Sundo tamo po yung kakatamong kasuiwan. Ngayon nga pinandit. Ayan po, din kakatamo pong leader para ka rin pamanalangin before na po ning pamag-umpisa ng worship service. Kayang April 28th. Ayan. Next po. The same day po, kitang may post Workers Appreciation Sunday po. Kaya sa Sunday po ito, meron po tayong Workers Appreciation. Then, instead po na May 12, yung celebration po natin, o yung recognition natin sa mga mothers, ay gagawin po natin sa May 5. Okay po. Next announcement, next po. Sa May 12 po kasi, yung worship through music. Yan. Yan po yung ating report na po last April 14. Okay po. Sige. Ayan po. Happy birthday po sa mga kapatid nating magse-celebrate ng kanilang birthday. So, sino-sino yan? Yan, reveal na natin. Ayan po. Birthday po ngayong araw ni Hero Balakwa. Yan ka-birthday na po Mylene Aison. Keng bukas 22, Raimundo Salita, Ronald Pamintuan, Mylene Aison. Sa 23, Rosemary Domingo, Vanessa Pinpin, Edilberto Pineda, JV Tinampay. Sa 24, Lionel Esguera, Wilhelmina Bautista, Yuri Matthew Sarzona. Sa 24 din po, ayayapin pala reta, 25, Rogelio Atienza,
and Aljo Maliari keng 26 and Rochelle Domingo. Then 27, mag-celebrate siya po mag-birthday na Esmer Atienza, Gertrudes Sarmiento, Melda Pascual, Angelo Pascual, Ashley Aison, Aldrich Daniel Salonga, and Michael Samson. So, oreta po rin mag-celebrate birthday. Ngayon nung atin pong eme sa weekend, pero birthday you. Happy birthday din po. At yabe kayo po ka rin ng pagkantata mo. Happy birthday po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang, maligayang, maligayang bati. 1,
Mga talakad kageta, kempong gitna, at saka po itong mag-testimony ka. Last ko pong mag-testimony niya pong 12 years old ko kay nga palit. Ay, ali po, niya pong 15 years old ko kay San Vicente Elementary po. So, kasi po, ako po balo, bakit ako po papag-testimony? Alisyo mo po. Siguro po, reserve ng Lord yung testimony ko po ngayon. A phrase na pwede ko pong i-describe kang journey ko is God's plans. Before college pa po, mag-doubt na ako kung ayari king course na liban ko. But God gave me not just an answer, but multiple ones. Mumuna pa mo po, yung panalangin ko kanita kang Lord, ipasar na ako karang entrance exam. Pero imbis po na mag-take kung 2 exam kin daw so, na po pala buring Lord na i-take kaya pa itang pangadwa. Kasi that time po, ako na po tinik, itang engineering at dineretsyo na akong po for admission. Dagdag pa po kanita, sakto pong mag-first year ko, mag-free education yung DAVSO. So, solve na po yung financial, solve na yung admission ko. Pero kalug po pong first year, everyday, dadalan ko po yung takot na baka may bagsak ko. Knowing po na yung engineering, lagi nang sabihan itang 3 lang, sapat na. Especially pinpuling, balo ko kaya sarili ko na high school pa mo, may na ako talaga kayong math. At anya pong elementary ko, atandanan ko, second honor ko po, pero lagi kong milalagpasan karetang mapipiling lalaban do. Kasi nga, itapin po, ali ko talaga makasagot kanita. Nag-struggle ko po kayong pamag-aral ko at pamag-manage ko kayong time ko para kayong ministry. Especially po since may naliwaing demand na ning time. Kayong pamag-aral, ulipin po mas may sakit. Pero yung panalangin ko po kanita kang Lord, nung sakaling may bagsak ko po, anyawaran ko na agad yung guidance na mag-shift ko pong aliwang course. Pero yun na po pebos ten Lord ita. Comes second year, third year, ako po may bagsak. At maka-amaze po uling, ni ako man many kontres. At balo ko po na Lord ito. Ako po inyawad ito kayong Ginoo. Pero binyena po ka na ako. At pesik na nga na ako. Kaya ninuwa ko para ali ko sunod kaya. Di pa po ba? That time din po may elect ko as UMIF President king local. At pati na rin po king classroom. Kaya po mas may bayat yung responsibilities. Pero kabila na po nita, sabi ko rin na mas may lalam ko sa pantayanan king Ginoo at yung relasyon ko kaya. Kaya po pala. Kasi that time din, karin po datang ing metong ka rin peka mabayat at pagsubok yung pamilya mi. Apin tayo sakit sa puiwari ko. Dimdam yun na po yung testimony na. Sa nila po rin tao nakakakita ako na masikan. Pero niya pong time ito, penginaan ko rin pong loob. Miras ko po keng point kanita na isip ko mag-stop na ako mabubugay pa mag-aral at mag-obra na. At least, in that way, isip ko na mabawas in gastos at mapalyaring makasawap ko. But at that point, when I almost gave up, God reached my hand. Ginamit siya pong tao para alimo po kang wali ko, doon ka na ako muna man. At mag-remind ka na ako na mas makasawap ko kung aryan ko po yung pamag-aral ko. Maging masakit po. Pero niya pong time ito, karing ko pa po mag-top king course me. Di ba po? Maka-amaze. Kabilaning sabi-sabi challenges king life, God never left me. At mas lalo na ako pong pesik nangan para agawaing imposible. Mas lalo na ako pong pesik nangan king kainaan ko. I remember po niyang time ito, niyang ma-opera po iwali ko, mag-lead ko pong praise and worship. At ako bisa kanta kasi sakto pong Sunday ma-opera. Pero ako pong makaschedule kang praise and worship. But God empowered me to turn my worries into worship. I speak Jesus siya po kanting lineup. At ito po yung dela akong character king maging recent journey ko. Kaya pong board exam ko. Before ko po mag-graduate, melak ko pong vice president king district. So, hindi po medyo mabayat siya rin ka na ako since mag-thesis na kami po kanita. At mas mag-involve ko po king local church. Din pa pong situation kanita na ko po king Mid-Year Institute, dadalaking thesis me, mag-edit ko kasi after na ng mid-year, mag-defense kami.
Original plan ko po kanita, after kong mag-graduate, mag-take na ako pong boards. Pero kaya panalangin ko po sasabihan na lagi, Lord, ka na ako na, this is not your time. This is not my time for you. At dakalpin po may liyari kanita kang district. Dakal po making adjustment, pati po kang local church tamo, na mas magpalinaw ka na ako na, mas lilid na akong Lord na, for the meantime, mag-focus ko pa po kay ministry. Kaya mag-decide ko po na this 2024, karin na ako po mag-take boards. So niya pong April, mag-take ko po. Ay, April pa rin po palang yun. Pero along the way po, mag-doubt ko pa rin yung plans ng Lord. Kasi, anya pong October, mag-take na lang po rin katisis ko, at saka po rin circle of friends ko niyang college. At may pasalangan po. So I was literally asking, Lord, bakit kailangan mo kong i-delay? Tapos po, mas making busy kang church, uling December, nag-start ko po kasi mag-review November. Mag-anniversary, mag-annual conference, sobrang making hectic po yung schedule. Uling, dito pong gagawan ko dati na 4 supposedly a week. Pagkasya ko na po kayong 2 days na mumuli ko, uling every Friday ko po makauli. I was questioning the Lord, is to ba nangyayari ko mag-take? Bakit bala mo lalo kung may kasakit? Pati po yung katawan ko kanita susuko na. Pero ito po yung promise ng Lord ka na ako, and then again, He revealed Himself in mysterious and wonderful ways. First po, yung schedule ko kang board exam, imbis na weekdays siya, ay weekends siya, lagi po si Saturday, Sunday. Weekdays siya po, na rare mo po talagang malyari ito. Pangadwa po, yung review center, anya pong mag-inquire kami, yung schedule ka rin weekends siya mo. Pero, may biya po ka na ako itang Monday, Wednesday, Friday. So, makahuli ko pong weekends. Dito pong scholarship ko na dapat ang yung pandemic milakwa, ikuha ko lang po niyang time na kailangan ko ng mamayad bale. Maging kareta pong simpleng moments na sobrang pagal pong Sunday o kaya ating pong activities na mamabot siyang Monday. Pero kabuklad ko po kayong messenger, bigla na pong announce kang review center mi na mamove daw po yung reviewing mas late. So, may kapagpainaw kong bengi, at imbis na ako milob, makapagbiyahe ko pa Manila at milob ko pa po kayong oras. Metong pa po niyang mag-prepare ko pong Youth Sunday. May kataon po na kailangan damuli rin ka-dorm ko. So, solo Kevin place at may kagawa kong sermon. At makamangha po uling, dahil nga ba ko po kayong dorm, I encourage ko lang po na mag-Bible study at prayer circle po once a week. Na-feel ko po ulit ko po gagawa nung detang supposedly na-aber po niya mag-take October, ilari nga kaya abe ko. Sasabihan ko lang po din yung simpleng bagay nga rin uling minsan, kareta pong simple ways, ereta ka rin niya, makisabi ka na ako yung gano'n. At lagi na, at rin naman na ako na, anak, o ini yung plano ko. God reminded me too of His word on how He fulfilled His promise to Abraham, on how He enabled David to fight Goliath, on how He answers those who fervently and patiently praying to Him, on how He said to Thomas to stop doubting and believe, on how He blesses His people more than our expectations. As in every moment po nabasa ko yung Bible, talagang mag-reveal yung Lord ka na ako yung sagot na kailangan ko po that time. Kasi po siguro nung pemilit kong mag-take anyong October, syempre po mumuna yung schedule ganito weekends siya. So, mag-absent kung Sunday. Syempre, mapalyari pong kulang yung preparation ko at mapalyari nga lang kaming pera na gamitin. Kasi po, dintang lang nga rin ang scholar na niyang mag-review na ako. At malyari nga kaya po apasar. Up to the board exam itself po, dakal ko po balong questions. Pero at some point, bala mo po, bigla ko lang nga solve ang problems na first time ko pa nga basa. From doubts into faith. At ito po ginistil na ning ginuka na ako. The morning po na before luntaw po rin yung results, ginising na ako marano ng gino at minta ko po kaya ng church para ating kunan. Pero niya pong ikit kayong altar, may paluhod na ako at sinukukungan po kayong gino. Uling nung alin naman po ibiya ka na ako at least. Balo ko po naiya pa mo rin yung tatalon kayong biya ko. Actually, adwala pong testimony na rin prepare ko. Nung sakaling ali ko may pasar, o nung may pasar ko man,
Pero buti na mo yung pinili ng Lord, itang may pasar ko. At oy ni po tatalakot ko kayong harap, iuling. Sasabihan ko na may tagumpay ko ali dahil magaling ko kayong review o kayong school. Actually po wala akong may pasar na kasama niyang review. Lalo na po niyang may pre-boards kami. Alaya mo pong kapit na yung score ko. At yung po kayong harapan niyo para ibalita na may tagumpay ko dahil kayong Ginoo. Uling ating kung Ginoo na mag-enable ka na ako, naagawa ko yung posible, at ka rin tao na sinaop ka na ako, uling iya mismo pe, bakit naitaan niyang sino biya mebye? Amo po ako nababasa yung script ko. Kasi po nung ako mag-script Kenny, baka itapong mayari ya. Dakal po sinabi ka na ako na mag-focus ko pa po kayong review. Dakal po sinabi. Kasi po mumuli ko nga every week. Usually po rin mag-review, di ba? Maluwat lang yung mumuli. Na ako pa masyadong isipan yung gagawan kayong church, makanta. Pero yung Ginoo po yung mag-orchestrate kayong life ko at apin yung biya ko ini. So nung kayong buong biya ko po, ginahit na akong Lord, bakit ngayon mag-review ko mo for 6 months, mag-stop ko kayong gagawan ko, di ba? At prinamis ng Lord ka na ako ito. At lalo na pong betunayan ng Ginoo yung life verse ko, na bayo yung sabla pakikwanan yung mag-ari yung Diyos kaya kayo at tupad king kaburyana at ibiyan na pati yung sablang kailangan nyo. Uli na liti, may pigaga na kaningal daw bukas. At o ini po, binyanin yung pangako na kanako. Lord, engineer na ako para sa iyo. At dahil sa iyo yon, salamat. Kung mapulubos ang balo nung rin ako pa'y dala ng Ginoo. But He holds my tomorrow and have greater and bigger plans for me. And I know there's more to this story. At kaya kayong rin po. Salamat po kanina pangari ko. At kaya kayong at pong sinawop at may nalangin para ka na ako. At lalong gigit po kayang Ginoo. To God be all the highest glory. Salamat po.
Nais po namin ipahayag, Panginoon, ang aming pasasalamat, ang aming papuri at pagsamba sa iyo sa pamagitan ng mga handog na ito na kinikilala naming biyayang galing sa iyo. Hinihiling po namin, o aming Diyos, na pagpalain po ninyo ang mga handog na ito. Gamitin sa lalong ikaunlad ng iyong kaharian at sila na nagkaloob nito, o aming Diyos. Ibuhos mo naman ang masaganang pagpapala at patuloy kanilang maranasan sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din natin ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Panatag ang kalooban sa harapan ng Diyos. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang mga budhi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo isigin yon, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. May panwanan tampo, karing ama ng may basa. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Okay po, pasibayo po. Maya Payabak, good morning po kay Katamungan. Atin pong ipagpatuloy ang pananambahan sa pamagitan ng mensahe ng Diyos. Ang pagbubulayan po natin ngayon sa sandaling ito ng ika-4 na linggo pagkatapos ng muling pagkabuhay ay pinamagadan po nating By This We Know Love. Marami pong nagbibigay kahulugan sa pag-ibig. Maraming may kaisipan na matatalinong tao tungkol sa kahulugan ng pagmamahal. Minsan nga nakaka-believe o nakaka-amaze yung mga nako-compose nilang kanta. Merong ang isang napakagandang mga lyrics na yung kanta ng Bee Gees, sabi niya, you know your eyes is the morning sun. I feel your touch in the falling rain. So, tapos sasabihin niya, how deep is your love?
Meron ding mga ibang kapahayagan ng pagmamahal. Ang sabi ni Whitney Houston, learning to love yourself is the greatest love of all. Para sa kanya, para doon sa awit na yon, ang pinakadakilang pagmamahal ay yung mahalin mo, matutunan mong mahalin ang iyong sarili, sabi niya. Pero sabi naman ng Biblia, ay sabi naman ni John Manalo, ang dakilang pagmamahal ay ang pagbibigay ng Panginoon ng kanyang buhay. Dito po sa ating pagbubulayan ngayon na pinamagatan nating, by this, we know love. Meron pong isang, ba ko kung familiar kayo dyan, ang pangalan ng restaurant ay JBJ Soul Kitchen. Alam po ninyo, yung JBJ Soul Kitchen na yan ay meron silang model na tinawag na pay it forward. Kapag kumain ka daw doon, nasabi dyan yan, the menu of JBJ Soul Kitchen has no prices. Instead, dinners are encouraged to make a suggest donation for their meal. Kapag kumain ka doon, hindi mo babayaran kung magkano yung kinain mo, kundi magbibigay ka ng donation para sa kinain mo. Ang tawag doon is pay it forward model. Ang binayad mo ay ibibigay at itutulong sa ibang tao. Napakagandang restaurant to, ano? Eto pa, sabi niya, yung namang walang pag-donate, pwede ka naman kumain, i-enjoy mo yung meal. At kakain ka, pero pagkatapos mong kumain, maging volunteer ka kahit isang araw lang. Ganyan po yung restaurant na yan. At ang may-ari po niyan ay si John Bon Jovi. Yan. Ano po, yung rockista. Yung mga 90s, yung nasumikat yan college ako, ginagaya namin si Bon Jovi. Akala ko noon, nung panahon yun, rockista. Kailangan bad boy. Pero Christian pala yan. Christian pala yan. Kaya ito po yung isang awit niya, kung paano niya ipinahayag ang pagmamahal. Double meaning pala yan. Meron pa siyang sinayon yung kanyang awit, sabi niya, these five words I swear to you. When you breathe, sabi niya, I wanna be the air for you, sabi niya. I'll be there for you. Ito pala yung isang awiting maaari pwedeng gamitin ng kung paano mo kinikilala ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Ang sabi niya, I'll be there for you. These five words, I swear to you, when you breathe, I want to be the air for you. Sabi niya, I'll be there for you. Para sa akin, ito ang Diyos para sa akin. Ito yung pagmamahal ng Diyos para sa akin. Kapag umihinga tayo, siya ang hangin ng ating buhay. At ang sabi pa dyan, meron pa siyang sinabi dyan, meghangya. Ayan, yung lyrics. I'd live and I'd die for you. Lyrics po niyan sa chorus. I'd live and I'd die for you. I'd steal the sun from the sky for you. Words can say what love can do. Sabi niya, I'll be there for you. Marami pa siyang sinulat na awitin, yung living on a prayer, mga ganon. Pero, habang pinagbubulayan ko yan, ay nakonekta dito sa text natin ngayon. Yung teksto na paano ipinahayag sa pamamagitan nito, alam natin ang kahulugan ng pagmamahal. Sabi ko nga kanina, maraming mga meaning ng love. Kung mayroon kayong naitagong slam book, ay, ang dami doon. What is love? Ang dami mong makita ng mga meaning. Ngayon, wala na yata yun. Ano? Paano mo ngayon i-define ang pagmamahal? Pwede mo siyang i-define, pwede mo siyang i-describe.
Dito po sa teksto natin, know what real love is. Yun ang sinabi ng banal na kasulatan. Dito po sa chapter 3 ng 1 John, verse 16, sabi niya, dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, maaring sa mga kabataan, ganito daw. Sabi niya, when a young man says, I love you, hindi tayo sigurado, we can't certain what he means apart from his action. Sabi niya, he might mean, I'm truly devoted to you and can't imagine life without you. Sino kaya ang nagsalita nung nanligaw siya sa kanyang minamahal? Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Pero yan ba yung totoong pagmamahal? Ano ba? Pero ang tawag dyan, eros. Yan ang love na tinawag nating eros. A romantic love. Pero yung pagmamahal na tinawag dito, ay yung tinawag nating pagmamahal na maaring dalawang klase ito. Ito yung tinatawag nating agape and philos o phileo. Tinawag nating, kaya yung kung nanonood kayong NBA, yung 76ers Philadelphia, sabi niya. Philadelphia 76ers nakalagay doon sa kaniyang uniform minsan, brotherly love. Pagmamahal ng isang tunay na kaibigan. Gaano nga ba ang pagmamahal, ang sukatan ng pagmamahal? Ano ba, gaano nga ba natin malalaman ang totoong kahulugan ng pagmamahal? Maaring meron tayong ideya, meron tayong kaisipan, at naituro na natin sa atin ito simula pa nung una. Hindi lang naituro, maaring sa pamilya na-demonstrate na sa atin. Hindi lang na-demonstrate, maaring sa ating buhay ay na-describe na natin kung ano ang ibig sabihin ng totoong pagmamahal. Ang totoong pagmamahal, ang sabi diyan, for the good shepherd, love is a choice, not a feeling. Para sa isang shepherd, kasi ito po, nasa Shepherd Sunday tayo ngayon eh. Kaya nga yung reading sa Old Testament, sa Psalms, ay Psalms chapter 23. Kung magsa-Sunday school po kayo mamaya, yun ang reading. Tapos doon sa New Testament reading o doon sa Gospel reading is Jesus is the true shepherd, sabi niya. At paano nga ba pinakilala ng isang pastol ang totoong pagmamahal? Sabi ko nga kanina sa mga UMM, bakit binanggit ni David ang pastol niya ay ang Diyos? Alam po ninyo, doon niya naramdaman ang totoong pagmamahal. Kung paano si David na iniingatan niya yung kanyang tupa. Kung paano si David ay pinapakain niya at dinadala yung kanyang mga tupa doon sa mainam na pastulan at doon sa malinis na batisan kung saan sila kumakain at umiinom. Sabagkat si Haring David mismo ay naranasan niya yung totoong pagmamahal dahil doon sa kanyang refleksyon sa sarili niyang ginagawa araw-araw. Kaya ang pagmamahal para sa isang pastol is not a feeling. It is a choice. Kung ikaw kaya ang mag-describe ng isang pagmamahal ng isang Panginoon, ano kaya yung sasabihin mo ngayon? Pwede mong, kung ikaw ay, sabi ko nga, kung ikaw ay lolo, kung ikaw ay lola, sasabihin mong, the Lord is my grandparent. Bakit? Kasi nung lola ka, rin kaya ka nga po mo rin, kahit
nung pwede mo hanggang metong mong langoy, mo rin padagpan. Makanyaning kikilalanan ning metong nga tao nung makananuya kaluguding Diyos, King Viena. Kung ikaw naman ay isang farmer, mo buri, wag mo, ayaw mong magkasakit yung mga palay mo. Kaya nga alam mo ninyo, meron akong napansin, meron akong nakausap na, hindi siya taga dito, isang farmer, nung panahong bagsak na bagsak yung palay. Kailangan na niyang ibenta yon dahil wala siyang puhunan. Alam mo nun, sabi niya, hindi ko ibibigay yan kung ganyan lang yung presyo. Di baling mangutang nang lang ako ng puhunan, kakainin na lang namin yan. Naisip ko tuloy, ganun ka-precious yung kanyang ani. Hindi basta-basta, hindi binabarat. Ayaw niya yon. Maaring ganun tayo. Parang kapag sinabi mong, Jesus is my farmer, and I am the palay. I am the rice. Pwede kaya yon? Jesus, God is my Father, and I am His Son. Ganon yung pagmamahal. Hindi feeling, kundi choice. Wala kang magawa, kundi wala kang pwedeng gawin, kundi piliin mong ayusin yung buhay ng minamahal mo. Kahit masakit ka katawan nung talagang paraking pamilya mo, gawan mo, mabayat man, masakit man, kay malagdat ka, gawan mo. Bakit? Ala kang choice. Kasi, kaluguran me. Kaya Kenny po, nung sinabi ni John, para sa isang mabuting pastol, ang pagmamahal is a choice, not a feeling. Pwede rin naman yan sa ating love life. Dahil ba hindi mo na nararamdaman na mahal mo siya, hindi mo na siya mahal, baka damdamin lang yun. Baka sa totoo, mahal mo talaga siya. Kasi pinili mo siyang mahalin. Kaya dito po, ang sabi niya, love involves commitment. Ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ay commitment. Kailangan committed tayo sa ating ginagawa sa taong minamahal natin. Hindi pa sa Diyos yan. Sa taong minamahal natin. Ayaw natin siyang naghihintay. Panahin na kang alas 4, Kenny. 3:50 pa at na ka. Kasi, itang kaya kang commitment. Ang nangyayari minsan sa church, hindi nagiging committed ang Kristiyano, kundi nagiging committed. Kikitid la kaisipan. Pero ali po, balo ko po, yung kakatamo pong biye, commitment tamo king ginu 100% ya. Kasi, in choosing to stand by someone's side through thick and thin, even when the initial excitement fades. Kahit nung sinabi ng ating Panginoon, hindi mo na ako mahal tulad ng dati, mamahalin mo pa rin ang Panginoon. Kahit na wala na yung first love mo, yung excitement nung nakita mo nung panahon na kayo'y mag-asawa pa, nag-uumpisa pa lang, dapat kahit minsan parang nawawala na yon, wala ka pa rin choice, kundi mahalin siya sapagkat yon ang totoo, yon ang dapat. Kaya ang pagmamahal ng isang shepherd ay mayroong commitment. Pag sinabing commitment, may pwedeng tanggihan. Tanggihan may man, magpadala kang notice. Ito po yung commitment may bala mo gagawang kay kami, yung mamiyalong kami, bubuwara, hanggang luntoy tayo, yung besita, pamurin counted. May gagawan makanita yung kaluguran mo. Kaya ba't? Sabi ito yung kahulugan ng totoong pagmamahal. Ang makita natin at maintindihan ang kahulugan ng pagmamahal sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon. Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa.
At ang sinabi dito, sa John chapter 10 verse 11 yan, know what real love is, sabi niya, dito natin malalaman ang pag-ibig. Habang hindi natin na-appreciate yung pagbibigay ng Diyos, ng kanyang pagmamahal sa atin, nang ibinigay niya yung kanyang buhay, mahihirapan tayong maintindihan ng totoong kahulugan ng buhay. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Naintindihan mo ngayon ay binigay ng Diyos kahit ikay makasalanan. Kahit wala kang ginawa kundi alimpustahin ang iyong kapwa. Kahit hindi ka naging magandang halimbawa sa iba, mahal ka pa rin ng Diyos, namatay pa rin siya para sa iyo at para sa akin. At kapag naintindihan natin yon, kaya din nating ibigay ang ating buhay para sa iba. Not to the point na gayahin natin ang Panginoon na mamamatay tayo para sa kanila. Hindi yon. Nandito po tayo sa panahon ng ang kinikilala nating Panginoon ay muling nabuhay. Ang context po nito ay sa panahong ang mga Kristiyano ay nagugulo na. Yun po yung context. Ibig sabihin, meron ng false teachings, meron ng turong hindi maganda doon sa loob mismo ng community na tinawag na Johannine community. At marami nang nawawala, marami nang umaalis. Sumasama sila sa ibang turo. Pero ang sabi dito, kailangan nating ialay ang ating buhay para sa kanila. Ano po? In panagkat na pong dyan, yung buhay po dito, hindi mamamatay para sa kanila, kundi kaya nating isacrifice even our pride. Kaya nating magpakumbaba sa kanila upang magkaroon ng kahulugan ng buhay. Yun po yung totoong pagmamahal. Kung paanong namatay si Kristo para sa atin, iniyalay niya yung kanyang buhay. Tayo naman, hindi man tayo mamamatay, pero kaya nating iyalay ang ating buhay sa ating kapwa. Kaya yung sinabi dito sa 1 John chapter 3, sabi niya dito, kapag nakitang ninumang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, hindi niya ito tinutulungan, paanong masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Kita mo po simpleng atin ka MIB. Makanano mong asabing kaluguran may ing Diyos. Ito po yung context din po rito na sinasabing, yun ngang ikaw na may kaya at nangangailangan ng iyong kapatid, hindi mo maibigay. Paano mo sinasabing mahal mo ang Diyos? Ang ibig niyang sabihin nito, not only tinatawag natin literally ganon ang kanyang utos, kundi ang ibig sabihin, yung kaya mong ibigay, hindi mo pa maibigay, paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos? Ano po? So, ibig sabihin, inaanyayahan tayo ng ang totoong kahulugan ng pagmamahal ay yung kaya mong ibigay ang iyong buhay para sa iba. Pag sinabing kaya mong ibigay ang buhay para sa iba, kung anong meron ka, kaya mong ibigay at maaring higit pa doon. Yun po yung totoong kahulugan ng pagmamahal para kay John. Ano po? Kaya, dito po, sa ating pagbubulay, pangalawa, ang malalaman natin ang totoong nasa totoong pagmamahal tayo, kung ating pagmamahal ay may kalakip na gawa at tayo'y panig sa katotohanan. Yun po yung sinabi dito sa teksto nating binasa. Sabi niya, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Malo nyo po, kaya pong panahon na ini, mayan magpapasyag lugod. Hindi po magaan, hindi po simple na magpahayag ng pagmamahal sa panahong ito. Hindi po simple
ang magpapakita ng concern sa iyong kapwa sa panahong yan. Alam mo ninyo, ewan ko kung na-share ko na to, kapag ang mga Kristiyano, nakikita nilang nagkakatipon, kukunin nila at susunugin. Kung ano yung sinasabi ninyo, yung declaration ninyo, ginagawa nila sa'yo. Bawa, pag nagkakatipon yung mga Kristiyano, ito ang katawan ko, iniyalay para sa'yo, kainin nyo ang katawan ni Kristo. Baloy po nang gawan na karetang makanta, papakandala naman leyon. Kasi katawan niya yung kakananda, papakandala katawan. Makanita po. Kapag sinabi nilang tayo ang ilaw ng sanlibutan, gagawin kayong ilaw, susunugin talaga kayo. Paano mo ngayon maipahayag ang iyong malasakit sa panahong ikaw mismo ay naghihirap, sa panahong ikaw mismo ay napakahirap mong ilabas ang totoong diwa ng pagmamahalan. Pero ang sabi ni John, dito mo mapapatunayan ang totoong pagmamahal kapag ang isang tao'y minahal mo kahit hindi ka mahal-mahal. Ano po? Kini may apapatunayan ng totong lugod. Potang gingkerang kalupan tao agyumeng luguran hanggang iya kalugod-lugod. O itapahin totong pagmamahal. Ipakita mo sa gawa. What if kagaya natin si Jesus Christ? Kagaya natin sa pag-uugali. Yun lang nagmamahal sa atin. Yung laging nagpapahayag ng ating concern. Ang siya lang natin gahayang mahalin. Kapag hindi na siya umabot sa sarili nating standard at sa puwera na siya, kapwede Kenny, mantong kang aliwang abe mo. No, hindi po ganoon ang pagmamahal. Ang totoong pagmamahal, kapatid, ay kaya mong mahalin kahit hindi ka mahal-mahal. Kaya mong iyalay ang iyong buhay. Sabi dito, huwag tayong magmamahal sa pamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamagitan ng ating mga gawa. Kaya nga ang sabi ni Jesus Christ, kung ang kaya nyo lang mahalin ay yung taong nagmamahal sa iyo, wala kayong pagkakaiba sa mga publikano, sa mga taong makasalanan. At worse, wala kayong pagkakaiba sa dyablo. Sapagkat sila mismo kaya nilang mahalin ang kanilang kasama. Pero ang Kristiyano hindi ganon. Kaya, love indeed. Yung pagmamahal na mayroong kalakip na gawa, gagawin mo kahit hindi mo feel na gagawin mo. Kaya dito po, when we love indeed, we put our faith into action. We will put our faith into action. Kaya our actions will show that we belong to the truth. Kapag nakikita ang ating gawa, na kaya nating magmahal ng ganoon, pinapatunayan lang natin, hindi man lang natin sasabihin na, ay, totoo yung ginagawa ko, ang magpapatunay na ikaw ay nasa katotohanan kapag ang action natin sa pamagitan ng pagmamahal ay nakikita. Kaya dito po, sabi niyan, dito nga natin natitiyak na tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin nito sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Panto nang ini pong budhi, maaring kasing kahulugan siya ng konsyensya. Yun bagang inuusig ka ng iyong konsensya. Yung mga bagay, pag bali po, meto niya po kanini, pinakamabayat, pakyarapanan ng tawit ang usigan ng kaning kayang konsensya. At, in konsensya po, maaari siyang mawala.
sa buhay natin. Kaya, yung bagang hindi mo na mararamdaman yung konsensya mo, may problema ka na. Kaya sabi ng Panginoon, sa pamagitan ng sulat nito, matatahimik ang budhi sa harapan ng Diyos kapag natitiyak natin na tayo'y nasa katotohanan. Kaya dito po, yan po sa verse 19 to 20, love in deed and truth, sabi niya, love is demonstrated through actions, a small act of kindness, patience, and sacrifice shows that we genuinely care. Kung minsan, ang dami nating proposal sa ating isipan. Pero ang tanong, nade-demonstrate ba natin ito? Hindi mo na kailangan maging malaki yung ginagawa. A small act of kindness ay napakalaking bagay na sa ibang tao. Yung ating kang impact king metong tao. Merong impact ang yung buhay sa isang tao. Yun po yung genuine love. Kaya dito po, pangalawa sabi niya, choosing to forgive and move forward even when hurt is an act of love. It's a conscious decision to let go of resentment. Nasa panig ka ng katotohanan kapag naraman mong pagpinili mong magpatawad. Kapag pinili mong kahit na masakit, kahit na mabigat, pipiliin mo pa rin magpatawad. Sabi nga ng isang mangangaral, kapag ang isang tao'y nagpatawad, ang unang pinatawad niya ay ang sarili niya. At ang unang makikinabang ay ang sarili niya. So, pag sinabi nating love in deed and truth, love in action. Love na mayroong kalakip na pagmamahal at pagpapatawad. Sabi ko nga, lagi sa mga kasalan, kapag sa dating sa homily, walang perpektong pagsasama. Walang perpektong pamilya. Walang perpektong pagmamahalan sa isa't isa. At walang, higit sa lahat, walang perpektong iglesia. At walang perpektong pagmamahal. Pero, maaring maging perfect ang pagmamahal kapag mayroong pagpapatawad. Doon pa lang nabubuo ang totoong pagmamahal. Kaya, napakagandang pagbulayan natin ito. Napakagandang dalhin natin ito sa ating buhay. Kung naniniwala tayong si Jesus ay muling nabuhay, then ipahayag natin ang isang buhay na pagmamahal ng isang Panginoon na mabuting pastol sa ating buhay. At ang pangatlo, sabi niya, ang malalaman natin ang totoong pagmamahal dahil dito, kapag nanatili tayo sa pagmamahal ng Diyos. Abide in God's love. Sabi niya dyan, abiding in God's love involves keeping His commandments and letting His word dwell richly in us. Di ba ba? Paano mo masasabing nananatili ka sa Diyos? Kumusta tamo po manatili tamo po ba king Diyos? Possible. Yes, dahil nandito tayo. Pero ang sabi dyan, keep His commandments and letting His words dwell richly in us. Kung hindi ko sinasabing maging perfect yung buhay natin at sumunod sa Panginoon. Ako nga, dami ko ngang mistakes. Dami ko ngang mali. Dami ko ngang nagagawang hindi tama. Pero, marami akong binabiolate na command ni Lord. Hindi naman ibig sabihin nun,
masamang tao na ako sa paningin ng Diyos. Maaring doon sa taong nagawang ko ng masama, masama ako sa kanya. Pumanyan Patangati ka nga gawang maya, pinaburi sabihin na nakamanlawan ng Diyos na marokang tao kasi ingakakit na ng Diyos kimbita mo yung kabanalan na kebit na. Pero pwedeng gawa, ilawid na kaya ka rin tao marok. Tanggapan tamo ita kasi may kagawa tamong violation karela. Buri na sabihin, pag tayo nakagawa ng violation, tandaan natin na mayroon tayong Diyos na lalapitan upang baguhin ang buhay natin araw-araw. Sapagkat nananatili tayo sa salita ng Diyos. Yun po yung tinatawag nating pananatili sa Diyos. At ang sabi dito, abiding in God's love requires conscious choice to remain connected to Him. Kung gusto nating manatili sa Diyos, lahat ng ating gagawin ay may koneksyon sa Panginoon. Hindi ibig sabihin, ang buhay natin na mayroong connection sa Diyos ay tuwing nananalangin lang tayo, tuwing nagsisimba lang tayo. Ilang beses ka bang manalangin sa isang araw? Pagpalagay mong kagaya ka ng mga Hudyo, 3 beses sa isang araw, pero ilang minuto yon. Konti lang sa loob nga ng isang linggo, 7 days, isang araw lang, minsan 3 oras lang para sa Panginoon. Hindi doon yung connection. Kapahayagan lang yun ang connection natin. Ang connection natin sa Diyos, yung lifestyle natin. Kung paano natin dinadala ang buhay natin sa Diyos, ang trabaho, ang pamilya, ang lahat sa ating buhay. Connected lahat kung paano mapurihan ng Diyos. Kaya yung sinabi ni Pablo, ano man ang inyong gawin, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo bilang kapurihan sa Diyos. Pwede pala yun. Pwede ka palang magsimba kahit nasa trabaho ka. Pwede ka palang magsimba kahit nasa bahay ka. Pwede ka palang magsimba kahit nakikipagkwento ka lang sa mga tao sa daan. Pwede ka palang magsimba kahit nagbibiyahe ka lang. Paanong paraan? Not only to talk with God, kundi kung paano ka mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? Yun po yung abide in God's love. Sabi nito, as we abide, we experience transformation and the power of His love in our lives. Yun po yung binabanggit ko kanina. Nagkakaroon ng malalim na pagkaunawa tungkol sa pagmamahal ng Diyos na hindi lang dito sa church, yung saan mo ginagawa, saan mo inuubos lahat ang oras mo. Mas maraming oras natin. Hindi naman sa simbahan. Malamang hindi rin sa pamilya. Maaring sa trabaho kung ikaw ay employed. Doon mo ibuhos ang pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng ating buhay na merong buhay na binago kagaya nung testimony ni Wayne. Dinala niya yung Bible study. Prayer circle. Pananalangin doon sa kapwa niya. Di ba pananambahan yun sa Diyos? Hindi mo ba pwedeng dalhin din sa iyong pamilya na pananambahan sa Diyos sa inyong pamilya? Pwede yun. Kung hindi nila tanggap, ipakita mo na yun ang dapat. Ano po? So, abide in God's love. Then sabi dyan, abiding in God's love involves keeping His commandments. So, may ulit siya po. Kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Hindi lang pala sinabi ng Panginoon na, sige, manatili kayo sa akin, na ganun lang. Di ba no? Kaya sinabi ng Panginoon ito, dahil ito yung susi upang magbukas ang isang katotohanan, ang mga panalangin natin ay diringgin at pagkakaloob ng Diyos. Hindi niya sinabing, manatili kayo sa akin, tapos na yon. Ulitin ko po, ito pala yung susi ng kanyang mga tugon upang ibuhos niya para sa atin. Sabi niya, anuman nais ninyo, at matutupad iyon para sa inyo.
Kaya God's love is unchanging, and abiding it brings transformation and purpose. Ano po yung transformation nga? Kung mananatili tayo sa Diyos, babaguhin tayo araw-araw. Hindi ibig sabihin na perfect tayo. Hindi ibig sabihin hindi tayo magkakamali. Sa ating pagkakamali, babaguhin tayo ng Diyos sa mga pagkakamali, sapagkat yun ang tinawag nating sanctifying grace ng Diyos. Nararamdaman natin yon, nakokonsensya tayo, at dahil nakokonsensya tayo, lumuluhod tayo sa Diyos, humingi tayo ng kapatawaran, sapagkat ang layunin ng Diyos ay pakinggan at ipagkaloob ang kahilingan para sa inyo. Yun po yung kanyang promise. Kaya, dito po sabi niya, by this we know love. Know what real love is. Ano po yun? Ano po? Iniyalay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Iyalay din natin ang ating buhay para sa iba. Yun po yung ibig sabihin ng katotohanan ng pagmamahal. Love indeed and truth. Gawin natin ang pagmamahal kahit minsan mahirap, kahit minsan hindi katanggap-tanggap, ipahayag natin ang pagmamahal natin sa iba at napapatunayan na tayo ay nasa totoong kalagayan ng pagiging Kristiyano. At ang pangatlo, sabi niya, manatili tayo sa Diyos sa kanyang pagmamahal dahil ito ang susi ng pagpapala niya para sa atin. Dahil po dito, nais ko kayong anyayahan sa isang katotohanan na siyempre, habang nakikinig kayo, maaring iba't iba yung impression. Habang nakikinig kayo sa message ng Panginoon sa atin ngayon, baka iba-iba tayo ng ating nakuha. Pero meron lang katotohanang lagi nating tandaan. Makukuha lang natin ang isang pagmamahal, ng totoong pagmamahal, kapag nasa piling tayo ng Diyos. Manatili tayo sa Diyos at inaanyayahan ko kayo na tumayo habang inaawit natin ang awit ng pasasalamat. Sabi ng awit, same is true pag sinabing Jesus, ang sabi sa Psalms chapter 23 verse 6, ang pagmamahal mo at ang kabutihan sa akin kailanpaman at mananatili ako sa iyong tahanan habang ako'y nabubuhay. Naramdaman niya yung sarap ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Pag sasabihin natin sa Panginoon, pag mo akong iwan, Lord, mananatili ako sa iyong piling. Dahil wala na akong hahanapin, wala na akong nanaisin, kundi mamalagi sa Diyos. Nagmumula sa'yo, kahit
Aming Diyos, mapagpalang Ama, nais po naming ipahayag ang aming papuri at pasasalamat sa inyo. Opo, Panginoon, meron kaming nalalaman sa kahulugan ng pagmamahal. Meron kaming naiintindihan sa kahulugan ng pagmamahal, maaring sarili naming filosofiya, maaring narinig namin, maaring pinakita sa amin, sa pamilya, sa kaibigan, sa eskwelahan, saan man kami makarating. Subalit mayroong isang dakilang pagmamahal na nais naming dalhin sa aming buhay. Ang katotohanang binanggit mo, inialay mo ang iyong buhay para sa amin. Kaya iaalay din namin ang buhay namin sa iba. Una sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming mga magulang, sa loob ng simbahan, sa aming trabaho sa eskwelahan. Ialay namin ang buhay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong pagmamahal sa amin, na maging daluyan kami ng pagpapala sa salita at sa gawa. Narito po, Panginoon Diyos, sila. Nakayuko, nakapikit, nananalangin. Umaasa sa iyong biyaya. Ipinapahayag ang katotohanang wala nang nanaisin pa. Wala nang papantay pa sa lahat man idako ng aming mga paa, kundi mamalagi sa piling mo, o aming Diyos. Kaya dinadalangin namin, Panginoon Diyos, sila na nasa kanilang tahanan, na nakikibahagi sa pananambahang ito. Siya, Panginoon Diyos, na nasa kanyang trabaho, siya na nasa ibang bansa na nakikibahagi sa pananambahan sa diwa at espiritu, Panginoon, nararamdaman namin ang iyong pagmamahal. Samahan mo kami, Panginoon Diyos, sa aming buhay at tanggapin namin higit sa lahat, Panginoon, ang iyong biyayang nagpapatawad, ang iyong biyayang nagpapalaya sa anumang uri ng galit, ang iyong biyayang nagpapalaya sa anumang uri ng masamang gawain, upang mamuhay kami ng punong-puno ng pagmamahal, mamuhay kami ng naaayon sa iyong dakilang kalooban. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa pananambahang ito, mananatiling nagmamahalan ng iyong mga anak sa lugar na ito. Samahan mo kami sa buhay, samahan mo kami sa lahat, at manatili kami, Panginoon Diyos, sa iyong piling. Maraming salamat po, Panginoon. Dinadalangin din namin, Panginoon Diyos, na may pagpapakumbaba sila na mayroong karamdaman sa kanilang katawan. Hindi man namin mabanggit ang kanilang mga pangalan, Panginoon, subalit batid mo ang damdamin ng lahat na mayroon silang inilalapit sa iyo, maging ang kanyang sarili na may nararamdaman sa katawan, o Panginoon Diyos, sa kanyang mga mahal sa buhay. Iabot po ninyo, Panginoon, ang kagalingan sa kanya. Siya na nagse-celebrate ng kanyang birthday, Panginoon, pagpalain mo po siya, tingatan at tanggapin ang kanyang pasasalamat. Siya, Panginoon Diyos, na biniyayaan mo ng maraming pagpapala, tanggapin mo po ang pasasalamat ng iyong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon, sa iglesyang itinayo ninyo
sa lugar na ito to demonstrate your love sa pamamagitan namin, sa pamamagitan ng lahat. Maraming salamat po sa aming pag-iwahiwalay, pansamantalang pag-iwahiwalay, Panginoon Diyos. Mananatili kaming nananambahan sa iyo, nananatili kaming nagtitiwala sa iyo, at mananatili kami sa iyong piling at maramdaman namin at maipahayag ang iyong pagmamahal. Lahat ng ito, Panginoon Diyos, sa aming inihiling na may pasasalamat, na may pagpapakumbaba at may pagtitiwala sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, tanggapin nating lahat ang masaganang pagpapala ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, ang siyang sumaating lahat upang manatili tayong nagmamahalan at magmamahal. Ngayon hanggang sa magpawalang hanggan. Amen. The Lord lift his countenance upon